Magandang umaga, tanghali, gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako si Roy Cabonegro. At welcome po sa People's Agenda. May kagyat po tayong mga balita, updates sa mga nagaganap po dyan sa Kamara. At ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po ay nag-issue na po ng kanyang tugon na pahayag hinggil dito sa mga sinabi ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Pakinggan po muna natin ang ating Pangulo. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Yan po mga kababayan, ang tinig ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kanina po, bago po magbukas sa Kongreso ay nagsalita naman ang kanyang kasin, si Speaker Martin Romualdez. Reaction pa rin dun sa mga manghang at mga bastos na salita ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Pakinggan po muna natin. Uy, parang hindi gumagalaw. Yan. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such... I stand before you today with a heavy yet resolute heart. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me personally, but also the attacks on the institution we hold sacred, the House of Representatives. The heart of our democracy and the voice of the Filipino people. Let me begin
with a matter that is both alarming and unprecedented. Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Violence has no place in our society. It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values of respect and amicable, peaceful conflict resolution. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats. The actions of the Vice President will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt our people for generations. And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution and the 100 million Filipinos we represent. Now, let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ang politika na paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. My focus has always been on fulfilling my responsibilities as Speaker of the House, leading with utmost integrity, untarnished by division and self-interest, and guided by the principle that every action and decision I take must always be for the benefit of the Filipino people. These unfounded accusations are not just about me. They are an affront to the House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple: to divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the Office of the Vice President and Department of Education. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Accountability is not optional. Transparency is not negotiable. Those entrusted with public funds must be prepared to explain where it was disbursed and how these resources were utilized. Hindi ito personal. Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala ng taong bayan. Instead of providing clarity, we have seen attempts
to shift the narrative, to create distractions, and to fabricate stories. But let me remind everyone that truth is resilient. No amount of noise can drown it. This House of the People is a sacred institution. It is the embodiment of the people's will, and its dignity must be upheld at all times. Ang Kongreso ay sagrado. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang sa taumbayan ng ating pinaglilingkuran. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people who elected us to serve. This House operates on the principles of the rule of law, transparency, and accountability. These principles are the bedrock of our democracy. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. My colleagues, I call on you to stand with me in defending this institution. Ipaglaban natin ang dignidad ng Kongreso. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. Yan po mga kababayan, ang tinig ng ating Speaker Martin Romualdez hingil pa rin dun sa mga manghang na salitang natanggap niya mula sa Vice Presidente Sara Duterte. Ano sa palagay mo, Senador Roy Cabonegro? Yan po'y inaasahan naman nating mangyaring reaksyon, ano? Dahil lahat ho tayo nagulantang kahapon sa mga binitawang salita ni VP Sara. At lahat naman tayo medyo nabulabog talaga, no, sa implikasyon ng kanyang mga sinabi. At napakahalaga na maging daan ito upang makahanap tayo ng mas malinaw na direksyon para sa ating bansa. Ngayong may ganito tayong problema, kailangan mas masigasig tayong ayusin ang mga ugat ng ating problema. Hindi lang naman tayo naapektuhan yan, Karoy. Sabi ko nga sa iyo, 23 or 24 international news outlets ang naglabas ng mga banner na kung saan sinasabi na itong Vice Presidente ng Pilipinas ay may planong rumesbak, no, kung siya daw ay papatayin. Pero maraming mga banner ay hindi ganyan eh. Ang sinabi direktamente na nag-hire ng assassination. Oo, 24 news outlets, mga respetadong mga international news outlets po, mga kababayan, ang nagbalita niyan. Kahiya-hiya sa buong Pilipinas at sa buong lahing Pilipinas, ito pong ginawa ng ating Vice Presidente. At kahapon nga ho, pilit siya o nagtatangka siya na umurong dun sa kanyang mga sinasabi. So, ito, ngayon, naglabas na ng opisyal na pahayag ng ating Pangulo at ang Speaker na hindi nakatawa-tawa yan at re-resback na talaga. No? Re-resback na itong si Marcos Jr. kay BP Sara. Tanong lang dyan, Karoy, paano bang re-resback? Paano sa tingin mo, anong pwedeng gawin ng ating Pangulo? Well, kung ang usapin dito is national security na, dahil malaki ang implikasyon ng kanyang sinabi, no, na top leaders ng ating bansa ang madadamay at ipapapatay, at yan ang kanyang nabanggit. Talagang nasa posisyon na rin ng ating gobyerno, ng ating presidente, na i-optimal ang anong pwedeng gawin sa loob ng ating batas. Anong sa tingin mo, ano yung mga susunod na hakbang? Posibleng ipahuli ang ating Vice Presidente upang mapanagutan ang kanyang sinabi. Posible rin na patakbuhin sa Kongreso ang proseso na ng impeachment dahil talaga namang impeachable offense na ito, yung mga kanyang nabanggit, ano? At ano pa man
ay may legal implication itong ginawa ni VP Sara na ngayon ay mukhang mahaharap niya dahil sumagot na yung dalawang leader na matataas sa ating bansa. Oo, unang-una no, klaruhin natin sa ating mga kababayan na ang Vice Presidente po ay walang immunity from suit. That's So right. ibig sabihin, pwede siyang kasuhan, no? At dineklara na ng ating Executive Secretary Lucas Bersamin na ito ay isang active threat. That's Active threat. At mula rin mismo doon sa meron ako napanood no na vlog ni attorney ng isang kagalang-galang din na abogado na pinabulaanan itong sinabi ni Senador Bato de la Rosa na yung sinabi daw ni Vice Presidente Sara Duterte isang conditional threat. Hindi po yan. Yung conditional at unconditional threat pareho lamang ang epekto sa batas. Kasi pagka pinag-uusapan na po ang seguridad ng ating Pangulo, ng Speaker of the House, ng Senate President, iba po yan, extraordinary po yan no? Sa ating mga batas, no? Na yan po ay talagang, bakit ba extraordinary, Karoy? Siyempre, itong mga ganitong statement ay nagpapahina ito sa ating bansa. Nagmumukha tayong hindi united, nagmumukha tayong weak, nagmumukha tayong susceptible. At dahil dito, dahil meron din tayong mga totoo talaga na mga pambansang mga panglabas na mga problema, hindi ito nagpapaganda sa ating imahe bilang isang malakas na bansa. Hindi, Kung pati kaya yung mga banta kasi ni Vice Presidente Sara Duterte, Karoy, it is directed towards constitutional authority. Sino-sino That's right. po ba ang mga constitutional authority? Ang Presidente, Vice Presidente, Speaker, Senate, President at Chief Justice. So hindi mo pwedeng kara-karaka ikaw magsasabi ng ganyan, mumurahin mo sila in public, magbabanta ka na may kinausap ka ng assassin, na ipapapatay sila lahat, 10 ng kanilang pamilya, sapagkat nadawit pa dito si First Lady, di ba? Lisa Araneta Marcos. No? So, yan po, mga kabanalig, ay hindi na po politika yan, iba na ang pinag-uusapan. Ang concern ho natin dito, yan po ay seryoso at direktamenteng banta. Gumamit na nga ng salitang kriminal si Pangulo, di ba? Kung mapapansin nyo sa kanyang statement, criminal action na ang tawag niya doon sa ginawa ni VP Sara. So talagang seryosong-seryoso na. Oo, alam mo kung sa Estados Unidos nangyari yan, automatic yan. No? Automatic habang iipon sila ng ebidensya ay nuhuli na po yung mga ganyan tao sa Amerika. In fact, one mere instance no na ang isang tao ay nagbabalak no na patayin ng presidente ng Amerika ay agad-agad po yung reresolbahan ng kanilang security or presidential security group doon. Yung ano nga ba yung presidential security group nila kasi sa atin PSG. Sa kanila ay Secret Service. Secret Service. In fact, yung Secret Service pati mga financial transactions na mga known at mga emerging threats na mga personalidad ay pinapakialaman nila. That's right. No? So, kung yan po ay within the powers ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, maaari niyang gawin yan. Ikalawa, yan pong mga nag-uudyok sa ating Vice Presidente, lagot kayo sigurado. Sapagkat hindi po unilateral act yung pagbabanta na yan ng ating Vice Presidente. Sapagkat hindi naman niya sasabihin yan kung wala siyang mga kasapakat. No? So maaring ang sabihin ng pamahalaan ngayon ay may conspiracy. May conspiracy to bring down constitutional authorities. Sapagkat hindi lang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pinagbantahan kundi ang speaker. At ito pa isa, no, ang pangatlong point natin, Karoy. Ang sabi ni Vice Presidente Sara Duterte, nung nagbabacktrack na siya, no,
nagbabacktrack kasi siguro maybe na-realize na niya na yung kanyang emotional outburst hindi na joke, Sumobra. sumobra masyado, no? Kasi brat nga eh. No, akala niya kaya niyang lusutan lahat eh. Ang sabi niya hindi naman it was taken out of logical context. Sapagkat sabi niya, hindi naman ako yung makikinabang pag namatay sila eh. Diyos ko naman, Sara, wag mo naman kaming utuin. Wag mo naman bilugin yung mga ulo namin. Sino ba makikinabang kung mamatay ang ating Pangulo? Di ba ikaw? Di ba presidente ka? So may personal interest ka dyan. In fact, yung personal interest mo may actually be a motive. No? So, motive for you to execute such At alam niyo mga kababayan, ito pa ang hindi alam, no? Ito po ay very confidential. Sige, sasabihin ko na rin, no? Alam niyo po ba na as early as 2022 ay mayroon ng mga ganyang intelligence report na nasasagap ang kampo ng BBM from the camp of the Dutertes. In fact, alam mo ba, may mga ugong-ugong na pinabayaan lang ng ating Pangulo, no? Na hindi siya maglalas na ang kanilang template na gagawin template na ginawa no nung panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada. At ano po yung template na yan? Na pagkatapos po ng eleksyon, after 3.5 years, si ERAP ay ibabaksak na, which happened. Kaya nga ho nakaupo si Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ng mahaba. So akala nila, kasi in-underestimate nila itong si BBM. Na naku, mahina yan. Lahat ng boto niyan galing sa atin. Lahat ng network niyan galing sa atin. So yan naked. So anytime, pwede natin i-establish yan. Tapos eventually, after the May 2025 elections, pwede nang i-extra constitutional yan dahil by that time, lalala na ang sitwasyon. Therefore, pwedeng makaupo ang Vice Presidente Sara Duterte. Lahat po ng ginawa nila, people power, kung ano-ano, pinagsisira sa publiko ang ating presidente, lahat po yan ay nag-fail In fact, katakataka ho okay, ito pa isang observation, Karoy, at you can validate this, no? Katakataka, habang nagkakaroon ng drama, ay yung phenomena na na-notice namin matagal na, no? Na kung saan kada may gulo dito sa ating bansa ay may mga may mga maneuverings ang Chinese government. Ano po yung maneuverings na yan? Sinabi ng mga nakaraang araw ng mismong Department of National Defense natin na may mga pangisda o yung mga ships, boats na they pretended to be research vessels when in fact may mga Chinese po na mga tauhan ng kanilang navy ang nakita. So habang may gulo dito, ilang beses na po yan nangyayari. Pag may gulo sa Davao, pag may gulo dito sa Manila, na instigated po ng mga Duterte, may mga gumagalaw po ng mga external forces. No? Very noticeable. So, ang pang-apat o pang-lima pong naming point, ano ba ang pwedeng gawin ng ating Pangulo? Sinabi nga ni Karoy kanina, pwedeng kasuhan, that's number 1, no? At siguro invoking the National Security Act, pwede hong bilisan, no, ng Department of Justice at ng Philippine National Police, no, yung pagdetermine sino-sino pa ba ang kasapakat nitong ating Vice Presidente doon sa kanyang di umano na kasi imposibleng walang diyan, 'di ba? Sabi niya kumausap siya ng assassin. Okay. Yung kinausap niyang assassin may be a personal friend. Maybe somebody who was recommended to him by another person. Hindi po ba? Kasi hindi mo naman magkakaroon ng assassination plot kung iisa ang nagpapatupad yan. So definitely yung kinausap niya, malamang may mga kasapakat pa yan. So maaning madawit sila dito Maaning conspiracy to in fact, ngayon pa lang crime.
Oo, magaling din ang ating Presidential Security Group eh. Baka ngayon pa lang eh nag-iimbestiga na yan, gumugulong na yan. Nagkakaroon na sila ng operation para matunton sino ba itong kinausap. At very last point, no? May pinapakalat kasi ang pro Duterte na vlogger, ito si Sasagot, na yung may kaya ho daw nag-react ng ganyan si Sara Duterte eh kasi may instance po na yung kanyang buhay ay muntik-muntikan na pong kitilin ng isa sa mga presidential detail niya. Kaya makikita nyo, may sugat, di ba? May sugat dito. Si Sara Duterte. At ang sabi ni Sara din sa isang interview na kino-quote ni Sas Dusarot na maaring may nagtangka daw gurgurin. Ang gurgurino kasi, yan ang ginagamit na salita na ibig sabihin ay patayin. No? Yung isang tao, gurgur. No? Okay. Inahamon kita sa sasot, no? At ang ating Vice Presidente. Magsabi kayo ng katotohanan tungkol sa sugat na yan. Yan ba ang sugat na yan ay galing sa isang assassin? Kasi I have very good authority na iyan po ay isang surgical operation. Di ko na sasabihin kung bakit nagkaroon ng surgical. Hahayaan ko po ang ating Vice Presidente. Huwag niyong gamitin yan para i-justify na o patunayan na may isang active assassination plot sa inyo. Sapagkat kung meron yan, hindi dapat inireport nyo na yan sa mga otoridad noon pa man, di ba? Bakit walang criminal complaint? Ba't hindi pumunta si Vice Presidente Sara Duterte sa CIDG o sa PNP at binalita niya? Nasaan yung suspect? No? Kasi nagkaroon kakamo ng sugat dito eh. Oh, nasaan yung suspect? O yung sabing tinukhang nyo. O, ba't di nyo turn over? Halimbawa, kung talagang meron nga yan, o napatay ninyo, o napatay nung inyong security detail, o nasaan yung katawan? Sino yan? Imposibleng hindi nyo naman na-identify. No? Kasi sugat eh. Di ba, Karoy? Ibig sabihin, nakalapit sa kanya, etc. Kilala nila. O, bakit hindi nila sinasabi kung ano ang pangalan? Matagal nang di umano, sabi ni Sasatot, at ng kampo ng mga Duterte, lalo na ni Sara Duterte, na matagal nang nangyari. Nasaan yung suspect? No? At yung bang suspect na yan ay talagang pinadala ng administrasyon, specifically ni Speaker Martin Romualdez o ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganyan, kung may ebidensya, ba't ninyo inano? Huwag nang lulusot kasi. Kala ko ba matatapang? Kung matapang, ano bang matapang, Roy? Pag matapang, malakas ang loob. Malakas ang loob at kung ano yung sasabihin, May gagawin. pangangatawan. Hindi, Hindi puro pangangatawan. salita. Sinabi mo na may ganyan-ganyan. Di panagutan mo yan. Talagang lumalabas po, mga kababayan, na ito po lamang yung mga taktika o subterfuge bang tawag doon? Sa technical na term? No? O obfuscation. Obfuscation. Yan, ano ba yung obfuscation sa Tagalog? Panglilinsi? Panglalansi? Tama ba? Para mas maintindihan yung squid tactics, di ba? Yung squid tactics, kumbaga. Di ba? Kumbaga, ino-obfuscate ang environment para hindi mo makita at iba ang pagtunan mo ng pansin. Sapagkat napaka-glaring, lalo na kanina, dun sa Senate Committee hearing ng Quadcom at ng Committee on Good Governance and Accountability ni Congressman Joel Chua, na napakalinaw na very, very lax po ang ginawa nilang pag-handle dyan sa kanilang intelligence funds. Na yung mismong disturbing, yung disbursement officer po ng ating Vice Presidente ay basta na lamang pumipirma at hindi naman niya chinecheck pala yung veracity ng mga resibo at ng mga report na ibinibigay sa kanya. Samantalang ang pinag-uusapan po ay milyong-milyong piso. No? Hindi po katawa-tawa yan. Bawat sa bawat withdraw po dyan ng pera sa land bank daw na malapit sa o nandun mismo sa compound ng DepEd dyan sa Pasig, 37 point something million. At 3 beses ginawa. Pero nung ina-account na po, basta na lang pirma itong si disbursing officer without even asking,
kung saan po nangyari o saan po ginastos yung pera. Yan po mga kababayan ang tunay na pangyayari. Ngayon, kung meron sila mga appeal, no, na, ba't kami lang? Ba't kami ang it? At ba't ninyo imbestigahan din ng mga congressman? Darating ho tayo dyan. May mga nanawagan na magkaroon ng Truth Commission, no, para lahat na ng mga politiko sumabak sa skrutinad ng taong bayan. Karapatan po naming mga taong bayan, no, na malaman ng katotohanan. Para At sa bayan, kami- wala akong sacred cow. Kung para sa bayan. Oo, Dahil At interest wala na rin natin sacred. lahat na nakasalalay, you know? correct. At walang baboy dyan at wala dapat buhaya. Di ba? Hindi lang sacred cow. Doon na sila sa wild na lang. Oo, Pagandahin na lang yung biodiversity. correct. Pero sa atin, sa ating lipunan, bawal. To quote nga ang ating Pangulo, wag niyong itukhang ang Ang katotohanan. katotohanan. Oo. Pilit niyong binulubog, dinililibing, at dinilibing niyo yung issue at dinililinsin niyo ang tambayan doon sa tunay. Ngayon, pag sinabi niyo namang, hindi, unfair ito kay Vice Presidente Sara Duterte. Siya lang ang it. Wala tayong magagawa. Ikaw ang it ngayon. Ikaw ang nakalagay Tapos doon. yan. Di bukas, yung iba naman. Tapos meron pa nagsabi, no, si Jun Macarambon, no, na sabi niya, ang dami naman lahat ng mga opisina ng gobyerno may intelligence funds. Tama ho kayo doon. In fact, may pinakamalaking intelligence fund ng ating Office of the President, 2 billion. However, if you check, pangalawa po sa pinakamataas na may intelligence funds, ang ating kagalang-galang na Vice Presidente. Kasama ho dyan yung DND, siyempre, dahil role nila yan. Pero lahat po hindi po tumataas ng 500 million. No? Ang issue po dito yung tinatawag na fidelity of funds. No? Na unfortunately, habang tumatagal po itong investigasyon, nakikita po ng taong bayan kung gaano niyo trinit yung pera ng taong bayan na pinaghihirapan namin ni Karoy. Di ba? 37 million times 3, mga ilan kaya yun? Mga 100 plus million. Almost 200. Naisipin mo na hindi bine-verify kasi nagbigay na nga daw sa kanya ng disbursement o parang nagbigay na sa kanya ng mga resibo. Hindi nila bine-verify kung totoo man o hindi yon. Parang wala Diba? lang Parang baliwala. Mahal nilang pera, parang baliwala. Ang issue. Yan po yung issue. Wag na wag ho natin yan. Kasi kung ngayon pa lang, ganyan na siya. How much more, mga kababayan, pagdating ng 2028, kung mananalo yan? O how much more, kahit na hindi presidente, tumakbo yung mayor ulit ng Davao at maging mayor ng Davao. Ibig bagang sabihin, papalampasin lang natin? Hindi po. Ang nangyayari po ngayon, mga kababayan, ay ito. Simula na po ng paglilinis. Simula na po ng ating bansa ay dumadaan na sa self-reflection. Ng lahat po ng mga ating mga opisyalis de gobyerno dapat dumaan po sa masusing no, investigasyon ng taong bayan. Sapagkat ang taong bayan yung ngayon, karamihan po sa amin ay naghihirap at ang bawat sentimo na ibinibigay namin bilang buwis dapat po namang pangalagaan sapagkat yung mga buwis na yan mga pera na yan nararapat sanang ipakain namin sa aming mga anak at mga apo. No? O kaya ipag-aral ang aming mga anak. Ngunit ano ang nangyayari? Binibigay po namin sa inyo. Sapagkat sabi nga ng Pangulo kanina, kayo mga inatasan, ang mga nasa gobyerno, kayo po mga kinatawan ng taong bayan. At bilang kinatawan ng taong bayan, nasa sa inyo po ang mga nararapat na tungkulin para pangalagaan ang aming pera. Kung hindi nyo pangangalagaan ngayon, palasak ninyong winawasak o palasak ninyong ginagastos itong mga pera na ito, mawawasak po tayo mga kababayan. Mawawalan po ng tiwala ang karamihan sa ating mga halal ng taong bayan, lalo at pamahalaan. So yan po ang niyan. I hope gawin na ng tama ng pamahalaan, Roy, no? Yung mga nag-uudyok diyan sa ating Vice Presidente, sigurado lagot kayo. Huwag niyo nang udyokan yan. Kung
Alam mo isang way out pala, by the way, naisip ko? Ano? Aminin na ni Sara na nagkaroon ng discrepancies. Aminin na ni Sara na nagkaroon ng mga pagkakasala sapagkat nasa proseso eh. I think yung batas kasi may pagkukulang din. Lumalabas kanina doon sa pagtatanong ni Congressman Acop na malamang sa hindi, may pagkukulang tayo o may mga dapat amyendahan doon sa batas tungkol sa disbursement of confidential funds. That's So right. dapat mas special na scrutiny at mas special na treatment o pangangalaga ang dapat gawin kung intelligence funds. No? At as of the moment, nagre-rely lang tayo dun sa mga existing laws na matagal na. I think meron ganon, aminin niya, no, gumawa siya ng humingi siya ng tawad sa atin, no? At sabihin niya na siya ay handa na harapin yung mga konsekwensya nung kanilang pagmamalabis o hindi pangangalaga ng tama doon sa ating mga kaperahan o sa ating buwis. Karoy, Either that o harapin niya tong consequence ng kanyang pag-escalate nitong problema na ito, no? Dahil in-escalate po niya eh. So may consequence po 'yan. Pero dapat ho maging mahinahon tayong lahat, tayong mga Pilipino, mga iba't ibang grupo ng ating lipunan. Hayaan po natin ang ating kapulisan, ang ating Presidential Security Group at ang ating National Police na harapin itong mga next step, itong kabanata na ito, no? Dahil palagay ko may mananagot dito, Ricky. Mukhang ito hindi palalampasin talaga. Mukhang may at mananagot ang payo dito. ko lang sa mga Duterte, mag-isip-isip kayo. Okay. Kung kayo ay magpapakita ng tapang na misplace, nasa sa inyo yun. Alam nyo na kung anong konsekwensya. Sapagkat ang binabaka po ninyo dito, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Buong makinarya ng gobyerno po ang inyong kalaban ngayon. At magiging kalaban. O kung sino man na nagbabanta sa pambansang seguridad ng Pilipinas, ang kakaharapin mo ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi lang po ng sandataang lakas ng Pilipinas, kundi ang buong sambayanan. Sapagkat hindi po papayag kami ng mga ordinaryong mga Pilipino na bastusin, no, baliwalain, no, at grabe, no, hindi ko maano yung mga words Karoy, no. Hindi na papayag ang sambayan ng Pilipino diyan, no. At siguro sa mga susunod na araw o mga ilang minuto from now, makikita natin kung ano yung sinasabi ng ating Pangulo. At dapat yan, kung sinabi ng Pangulo na hindi niya palalampasin, di ba? Ano bang wording niya, Karoy? Hindi daw niya Ayun. papalampasin. Siya ay aalma. Aalma daw Oo. siya, di ba? Hindi daw dapat palampasin. Kung hindi palalampasin, wag nang palampasin ang araw na ito. Bakit ipapabukas pa? Tuloy na, tuluyan na yung mga yan. Para manahimik na tayo sapagkat kailangan po natin ng unity. Tayo po ay nagkakawatak-watak. Upang dahil may pagkakataon na rin silang depensa ng sarili nila sa loob ng ating proseso. Meron naman ho tayong justice system na susundan, rule of law. Sila naman po ay mako-cover din yan. So kailangan po ma-actionan talaga ito. Hindi ito pwedeng basta na lang pabayaan ng puro salita. Oo, kasi kung patatagalin po natin yan, mas detrimental sa atin. Kaya That's mas right. mabilis na aksyon ng gobyerno dyan sa mga nagtatangka, no, sa seguridad ng Republika, mas okay. Mas matatahimik at mas makakatulog na mahimbing ang ating sambayanan kung mabilis nating aaksyonan, no? Mabilis na ma-neutralize ika nga o mahuli, no, itong mga nagbabalak, no, sa laban sa ating pambansang seguridad. Maraming salamat po at manalangin ho tayo na wag naman ho sanang maging malala ito at siguro Roy may butas pa ng kahit na kaunti, no, na baka maaring may mga cooler heads na mag-intervene at alam niyo naman pag mga ganyan, pagka political, transactional din yan, negotiable, baka meron pa. Pero
sa tingin ko, dun sa demeanor ng ating speaker at ng ating presidente, mukhang hindi na. Mukhang hindi na. Ano pa man, Ricky, Truth Commission, Panalangin natin. yan ang susunod na kabanata sa usapin na ito. Kailangan na po Tignan natin natin. ito. Hindi, tignan natin kung pwede pa silang magkaayos. Pero sa tingin ko base dun sa demeanor ng ating presidente kanina, no, wag na si Speaker Martin, yung kay Pangulong Bongbong Marcos na lang. Mukhang talagang hindi na maaaring ma-repair. Kumbaga, goodbye unity team, wala na talaga yan. As in, na-dissipate na yan, nalusaw na yan. Gera na ang susunod. Maraming salamat po mga kababayan.